Mayroon ka rin bang halamang potus o kaya naman nais mong mag-alaga nito sa bahay? Kung ganon, dapat mong iwasan ang mga pagkakamaling ginagawa ng karamihan sa halamang potus upang manatiling maganda, swerte, buhay at masigla ang halamang ito. Ano-ano nga ba ang mga mistake sa pag-aalaga ng potus o money plant? Narito ang kadalasan na mga pagkakamali na nagagawa ng karamihan sa halamang potus. Kapabayaan sa regular na paglilinis ng halaman. Kapag ang potus ay inilagay sa loob ng bahay, mangongolekta ito ng mga alikabok sa paglipas ng mga araw. Ang mga alikabok na ito ay maaring makahadlang sa kakayahan ng halaman na mag-photosynthesis ng maayos na magiging dahilan ng panghihina o pagkalanta ng halaman. Kaya naman, upang maiwasan ito, mas mainam na regular na punasan ng mamasa-masang tela ang mga dahon nito upang maalis ang mga nakakapit na alikabok at upang manatiling maganda at masigla ang mga dahon nito. Paggamit ng garden soil. Bagaman ang paggamit ng garden soil ay hindi masyadong makakaapekto sa halamang potus, ngunit maaari pa rin itong makahadlang sa paglago ng halaman kalaunan dahil sa ang garden soil ay maaring nagtataglay ng mga sakit na maaring makuha ng halaman na magiging dahilan ng pagkamatay ng halaman. Inirerekomenda na kung gagamit ng garden soil ay sterilize muna ito at dagdagan ng mga organikong pataba para ma-improve ang kalidad ng lupa. Kakulangan sa suporta. Ang halamang potus ay kilala sa katangian nito na gumagapang. Kaya naman, kung walang maayos na makakapitan o suporta ang halaman, maaring maging makalat at hindi gaanong maging kaaya-aya ang itsura nito. Mainam kung lalagyan ito ng trellis, moss pole, o kaya naman bamboo stick upang matulungan ang halaman na makabuo ng maayos na makakapitan at sa pamamagitan nito, na-encourage ang halaman na magkaroon ng manalaki at pantay-pantay na mga dahon na nagiging kaaya-aya sa paningin. Hindi regular na pagpuproning. Ang hindi pagpuproning sa halamang potus ay nagiging dahilan upang ang halaman ay maging leggy, makalat, at hindi kaaya-aya sa paningin. Ang pagpuproning ay makakatulong sa potus upang mapanatili ang nais na hugis ng halaman. Hinihikayat din ito na tumubo ang mga panibagong usbong at inaalis ang mga sanga na may sakit o nasirang sanga. Ito ay magreresulta sa maganda at kaaya-ayang itsura ng halamang potus. Paglalagay sa madidilim na lugar. Ang money plant ay isa sa mga indoor plant na kayang makasurvive sa mababang liwanag, ngunit nangangailangan din ito paminsan-minsan ng kaunting direktang sikat ng araw. Ang paglalagay ng potus sa mga lugar na sobrang dilim o palaging madilim ay hindi maganda para sa halamang ito, dahil magiging sanhi ito ng pagkalanta at kalaunan ay pagkamatay ng halaman. Mainam kung ilalagay ito sa pwesto na mayroong sumisilip na sikat ng araw, katulad ng bintana. Ngunit huwag ilalagay sa lugar na nakababad sa sikat ng araw dahil magiging dahilan ito ng pagkasunog ng mga dahon nito. Hindi pagpapalit ng tubig. Ang potus ay maaring itanim ng nakababad sa tubig, ngunit dapat mo itong regular na palitan dahil ang stagnant na tubig ay kadalasan pinagmumula ng algae, harmful bacteria at fungi na hindi maganda para sa kalusugan ng halaman at maaari din itong pangitlugan ng mga lamok. Kaya naman, iwasan ang hindi pagpapalit ng tubig. Hindi paglalagay ng fertilizer. Kung ang halaman ay nakatanim sa paso, maaring maubos ang sustansya nito katagalan. At kapag hindi sapat ang nutrients na natatanggap ng halaman, maaaring maging leggy o malnourished ito o kaya naman lumiit ang mga dahon nito. Maaaring magdagdag ng pataba para sa halaman o magpalit ng lupa na mayaman sa organic fertilizer kapag napansin ang ilang mga sinyales ng kakulangan sa sustansya. Pagtatanim sa sobrang laking paso. Ang paggamit ng sobrang laking paso sa halamang potus ay maaaring makapinsala sa kalusugan ng halaman dahil sa ilang kadahilanan. Una, kapag malaki ang kinatataniman ng potus, nagtataglay ito ng maraming lupa.
na maaring magtaglay ng mas maraming kalumigmigan na humahantong sa pagkabulok ng mga ugat nito ng karaniwang issue sa halamang pothos. At kapag malaki ang paso na kinatataniman ng pothos, maaring mag-focus ang halamang ito sa pagpapalago sa ibabang bahagi kaysa sa tuktok na humahantong sa hindi gaanong masiglang mga dahon. Mainam na gumamit ng katamtamang laki ng paso para sa halamang ito. Hindi pagpansin sa sign of stress. Pagkukulay dilaw, pangungulubot, at panlalambot ay mga sinyalis ng sobra sa pagdidilig ng tubig o kaya naman hindi maganda ang drainage ng halaman. Samantala, kapag kulay brown, maninipis at paglutong ng mga dahon, ay nagpapahiwatig na ito ay kulang sa pagdidilig ng tubig. Kung ang mga dahon naman ay sunog at nagiging kulay brown ang mga gilid nito, sinyalis ito na ito ay sobra sa pataba o fertilizer. Ang pagbibigay pansin sa mga palatandaan na ito ay makatutulong upang maiwasan ang pagpangit at pagkamatay ng halaman. Sa kabuuan, ang pothos plant ay isang magandang halimbawa ng indoor plant na madaling alagaan. Ngunit maaaring magkaroon ng ilang mga problema kung hindi maayos ang pag-aalaga. Maaaring sundan ang mga payo sa itaas upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-aalaga nito at matiyak ang kalusugan at pag-unlad ng iyong halaman. Ano ang masasabi mo ka-urban sa mga pagkakamali na ginagawa ng iba sa pothos o money plant? Nagagawa mo din ba ito? Ibahagi ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.